Alam nyo ba na magkaiba ang tigdas hangin at ang tigdas? Madalas kasi ay napapagkamalan silang magkapareho pero very important na malaman natin ang difference. Ako nga pala si Dr. Rakat, isang pediatrician and a mom. Ang tigdas hangin o yung Roseola infantum ay karaniwang nakikita sa mga babies 6 months hanggang mga 2 years old. So usually nagsisimula ito na biglang mataas na lagnat. So pwedeng umabot ng 39 to 40 degrees. Tapos, after 3 to 5 days, biglang bababa yung lagnat at doon lang lalabas yung mga pink na rashes sa buong katawan. Now, ang tigdas hangin ay dulot ng virus. So, self-limiting ito. Pusa itong gagaling at hindi kailangan ng antibiotic. So, ibig sabihin, yung treatment dito usually supportive lang. You can give paracetamol para sa fever. Keep your child hydrated. So, continue giving oral rehydration solution, yung breast milk, o kaya naman ay yung mga soup, kung nagsa-solid food na siya, tsaka yung mga iba-iba pang pwedeng pagkain na pwedeng mag-hydrate sa kanya tulad ng mga galing sa fruits. Now, panatilihin niyo rin pong komportable yung bata. Kung siya ay may rashes, ang inyong pediatrician ay pwede rin magbigay ng mga antihistamine kung kinakailangan. And important lang po sa mga batang may tigdas hangin is bantayan yung mga warning signs tulad ng yung mga seizure, lalo na sa mga bata na may history ng pagkukumbulsyon kapag nilalagnat, and yung mga hirap sa paghinga and other unusual symptoms. Ang tigdas naman o yung measles ay galing din sa virus. So infection din to mula sa virus pero mas seryoso po ito kumpara sa tigdas hangin. At ito po ay labis na nakakahawa. So yung tigdas or yung measles, usually nagsisimula ito ng lagnat na may kasamang ubo, sipon, namumulang mata, namamagang mga kulani. And dito rin makikita yung coptic spot. So ito yung nasisilip namin mga doktor sa kanilang ngala-ngala na mga puting spots sa loob ng bibig. And again, this is very contagious. Madali siyang makahawa sa kanyang mga kapwa-bata sa paligid. And after 3 to 5 days na magsimula yung symptoms, usually lalabas yung mga rashes and nagsistart ito mula ulo, pababa sa mukha, sa katawan and papunta sa paa. So, hindi tulad po ng tigdas hangin, yung tigdas or measles ay pwede pong magdulot ng mga complications tulad ng pneumonia, ear infections, and sa mga ilang cases po yung encephalitis. Kaya mahalaga po na pabakunahan ang mga bata laban sa tigdas. So, yung measles, binibigay po yan usually at 9 months and then nagsastart pong magbigay ng MMR vaccine starting 12 months and above. And kailangan din po may booster po ito. So, tandaan po natin yung tigdas hangin, virus din po ang nagdudulot niyan. Bigla ang lagnat po ito. May rashes na lalabas pag nawala ang fever and usually mild. Pero yung tigdas o yung measles, ito po ay lagnat na may kasamang ubo, sipon, pamumula ng mata, and lumalabas yung rashes from head to toe. Madaling makahawa at may mga komplikasyon po ito. So, naiiwasan po ulit ang tigdas or yung measles sa pamamagitan ng bakuna. And please always consult your pediatrician kung kayo po ay may duda or kailangan nyo po ng tulong regarding your baby's health. So again, this is Dr. Rakat. Ingat po palagi.